Pero paano kung sabihin ko sa'yo na sa mismong kusina mo, marahil sa vegetable drawer ng iyong ref, ay naroroon ang isa sa pinakamagandang lihim para maprotektahan ang iyong mga bato? Hindi ito tungkol sa mamahaling gamot o imposible hanapin na magic formula. Pinag-uusapan natin ang isang gulay. Isang simpleng gulay, makulay at masarap, na kapag inihanda at kinain ng tama, ay maaaring maging napakalakas na kaalyado ng iyong mga bato. Manatili ka rito dahil ngayon ay hindi lang ibubunyag ko kung ano ang number 1 na gulay na inirerekomenda ko sa aking mga pasyente, kundi ipapaliwanag ko rin sa iyo nang parang tayo ay magkasama rito sa aking konsultoryo ang siyentipikong dahilan ng benepisyo nito. At higit sa lahat, ituturo ko sa iyo kung paano ito ligtas na gamitin kasama ang mga pag-iingat na dapat alam ng bawat may sapat na gulang para matulungan ang katawan na pangasiwaan ang creatinine. At higit sa lahat ay alagaan ang kalusugan ng mga mahahalagang organ na yan. Simulan na natin ang paglalakbay na ito ng sama-sama. Ang tahimik na kaaway. Ano ba ang creatinine at bakit ito nakakatakot ng husto? Bago ko ibunyag ang ating star food, mahalagang maintindihan mo muna kung ano ang kinakaharap natin. Ano nga ba ang eksaktong ibig sabihin ng salitang yan na laging nakakatakot sa mga konsultang medikal? Ano ang creatinine? Isipin mo ang iyong katawan bilang isang lungsod na hindi natutulog. Ang iyong mga kalamnan ay ang mga walang sawang manggagawa sa lungsod na yan. Tumatakbo, naglalakad, nagbubuhat, pinapanatili kang nakatayo. At tulad sa anumang trabaho, ang aktibidad na yan ay gumagawa ng basura. Ang creatinine ay isa lang sa mga basurang yan. Ito ay normal na resulta ng paggamit at pagkasira ng iyong mga kalamnan. Lahat tayo, walang pinagkaiba, ay gumagawa ng creatinine kada segundo. Sa lungsod na yan, mayroon kang luxury cleaning at filtering system, ang iyong dalawang bato. Isipin mo sila bilang pinaka-advanced na water treatment plant sa buong mundo. Dalawang master filter na nagtatrabaho 24/7 nang walang pahinga. Ang misyon nila ay kunin ang iyong dugo, na parang ilog na dumadaloy sa buong lungsod, at linisin ito sa lahat ng basura, kabilang ang creatinine. Kapag nahuli na ng mga bato ang metabolic waste na yan, ipinapadala nila ito sa pantog para mailabas mo sa ihi. Kaya kapag humingi ang doktor ng blood test para masukat ang creatinine, ang ginagawa niya ay inspection. Gusto niyang makita kung gaano ka-efficient ang iyong mga filter. Ang mababa at stable na antas ng creatinine ay nangangahulugang mahusay na trabaho ang ginagawa ng iyong mga bato. Lahat ay gumagana ng parang orasan. Pero ano ang mangyayari kapag nagsimulang tumaas ang numerong iyan? Ang mataas na creatinine ay parang warning light sa dashboard ng iyong katawan. Hindi ibig sabihin na bigla kang gumagawa ng mas maraming basura, kundi ang mga bato mo ay hindi na makakasabay sa pag-alis nito ng maayos. Nagsisimula ng maipon ang basura sa ilog ng iyong dugo, at ito ay napakahalaga. Ang mataas na creatinine ay hindi ang sakit mismo, ito ay sintomas. Ito ang mensahero na nagsasabi, hoy, kailangan ng tulong ang mga filter. At ang mensaherong ito ay hindi laging nag-iisa. Madalas kapag tumaas ang creatinine, may iba pang senyales ang katawan. Kilala ba ito sa'yo? Ang pagod na hindi nawawala kahit matulog ka ng 10 oras, chronic fatigue na nakakaapekto sa iyong mga gawain, sa paglalaro sa mga apo, sa simpleng paglalakad. Nangyayari ito dahil kasabay ng creatinine ay naipon din ang ibang toxins na nakakaubos ng enerhiya. Maaaring mapansin mo ang pamamaga sa bukong-bukong, paa o kamay, lalo na pagkatapos ng maghapon, tinatawag itong edema. Nangyayari ito dahil ang mga bato, kapag hindi maayos ang pag-filter, ay hindi rin maalis ang sobrang likido at sodium. Parang barado ang drainage ng lungsod. Maaaring mawala ang gana sa pagkain. Ang paborito mong ulam ay maaaring magsimulang lasang metal o mawala na lang bigla ang gana. Maaaring makaramdam ka ng pagduduwal, lalo na sa umaga. Dahil ang naipong toxins, tinatawag na uremic toxins, ay nakaiirita sa digestive system. Maaari ring mapansin ang pagbabago sa pag-ihi. Madalas kang gumigising sa gabi or mukhang may foam ang ihi na maaaring senyales ng pagtagas ng protina. Isa pang tanda na may pinsala ang mga filter at nagpapadaan ng mga bagay na dapat pigilan. Naiintindihan ko ng lubos ang panic na nararamdaman kapag nakikita mo ang numerong yan sa papel at ikinokonek mo ang mga tuldok. Lumilipad ang isip sa pinakamasamang senaryo. Alam kong nakakatakot ang salitang dialysis. Ang ideya na ikokonekta ka sa makina ng maraming oras ilang beses sa isang linggo ay nakakapanlumo sa kahit kanino. Ito ay nangangahulugan ng pagkawala ng kalayaan, pero hayaan mo akong sabihin sa'yo ng buong tapat at may pag-asa. Ang mataas na creatinine ay hindi final sentence, ito ay isang wake-up call.
lalo na kung maagang nadiskubre. Ang chronic kidney disease o sakit sa bato na talamak ay umuunlad sa mga yugto. Sa unang mga yugto, tahimik ito. Maaaring mawala hanggang 50% ng function ng mga bato nang hindi ka nakaramdam ng kahit ano. Kaya napakahalaga ng regular na check-up, lalo na kung may risk factors ka tulad ng diabetes, high blood pressure, o family history. Kapag lumitaw na ang sintomas at mataas na creatinine, madalas ay nasa stage 3 na tayo sa 5. Sa yugtong ito at bahagi pa ng stage 4, may malaking window of opportunity tayo. Isang pagkakataon para pigilan ang pag-unlad, protektahan ang natitirang function ng bato, at mapabuti ang quality of life sa paraang marahil hindi mo inakala. Ang layunin ay hindi lang pababaan ang numero sa papel, kundi maramdaman mong mas mabuti, mabawi ang enerhiya, mabawasan ang pamamaga, at muling matamasa ang pagkain at buhay. At para maisakatuparan, yan, ang tamang nutrisyon ay isa sa mga pundasyon ng paggamot, at dito mismo papasok ang lihim natin ngayon. Ang maling akala tungkol sa miracle cleanses. Ngayong naiintindihan na natin ang problema, natural na maghanap ng solusyon. At kapag nag-search ka sa internet kung paano pababaan ang creatinine, tatambad sa'yo ang baha ng impormasyon. Ipapangako sa'yo ang magic teas mula sa exotic herbs na naglilinis ng bato sa loob ng 24 oras. O kaya'y detox pills na magre-regenerate ng filters overnight. Payagan mo akong maging malinaw bilang iyong mapagkakatiwalaang nephrologist. Karamihan sa mga pangako na, yan ay hindi lang peke, kundi maaaring mapanganib na talaga. Isa sa pinakamahalagang tungkulin ko ay protektahan ang aking mga pasyente mula sa disinformasyon. At sa usaping kalusugan ng bato, totoo at malaki ang panganib. Isipin mo ang mga miracle herbs na yan. Madalas ay may mga halamang hindi natin alam ang pangalan. Ang problema, natural ay hindi nangangahulugang safe. Maraming halaman ang may compound na maaaring lason sa bato, tinatawag na nephrotoxicity. Mga halimbawa tulad ng St. John's wort o Aristolochia ay maaaring magdulot ng acute kidney injury, minsan irreversible. Parang sinusubukan mong patayin ang maliit na sunog sa kusina sa pamamagitan ng pagbuhos ng gasolina. Pagkatapos ay ang mga detox supplements, hindi regulated ang mga yan tulad ng gamot. Walang garantiya kung ano ang laman, dosage, o kung may kontaminasyon. May mga pasyente ako na sa sobrang pag-aalala ay uminom nito at nagtapos sa ospital na may acute kidney injury, lalong lumala ang kondisyon. Gamitin natin itong analogy. Kung ang makina ng sasakyan mo, na marupok, ay biglang gumagawa ng kakaibang tunog, bubuhusan mo ba ito ng buhangin o magic potion mula sa hindi kilalang tao? Hindi. Dadalhin mo ito sa mapagkakatiwalaang mekaniko. Ang iyong mga bato ay higit na komplikado at mahalaga kaysa rito. Hindi tayo pwedeng mag-eksperimento sa kanila. Ang ideya ng paglilinis ng bato ay marketing myth. Ang mga bato mo ang cleaning system mismo. Hindi nila kailangan linisin, kailangan nila ng suporta. Kailangan nating bawasan ang kanilang workload at bigyan sila ng tamang nutrients para maprotektahan. Bilang nephrologist, sinisigurado ko sa'yo, walang magic pill, tea, o powder. Ang tunay na solusyon, ang sinusuportahan ng siyensya, ay mas simple, mura, at nasa abot kamay mo. Ang tunay na solusyon ay nasa holistic approach. Kontrolin ang presyon ng dugo, pamahalaan ang asukal, inumin ang gamot, at higit sa lahat ay magpatibay ng matalino at protective na dieta. At dito ka may malaking kapangyarihan. Ang pumili kung ano ang ilalagay mo sa plato mo. Ang estratehiya ay hindi nasa bote ng pills, kundi sa fruit at vegetable aisle ng supermarket mo. At sa aisle na, yan ay may isang gulay na namumukod tangi. Hindi dahil nangangako ng milagro, kundi dahil nagbibigay ng tunay at ligtas na benepisyo. Ngayong nailantad na natin ang mga mito, oras na para sa siyensya. Oras na ibunyag ang lihim. Ang lihim na inihayag, ang gulay number 1 ng nephrologist. Sa buong karera ko sa mga congress at clinical discussion kasama ang mga kasamahan sa buong mundo, laging lumalabas ang usapin kapag pinag-uusapan ang renal nutrition. Maghanap ng pagkaing epektibo at higit sa lahat ay ligtas dahil sa nephrology ang safety ay una. Ang aking oath ay first, do no harm. Kaya hindi natin basta mairerekomenda ang pagkain na bagamat healthy sa karamihan, ay maaaring mapanganib kapag hindi 100% ang function ng bato. Ang classic example ay ang saging o orange. Magagandang prutas, pero ang sobrang taas na potassium ay maaaring maging bomba sa advanced renal patient. Kaya kapag naghahanap tayo ng superfood para sa mga pasyente, dapat itong sumunod sa mahigpit na kriteria.
Mababa sa potassium, mababa sa phosphorus, mababa sa sodium, pero mataas sa antioxidants, vitamins, at fiber. Isang pagkain na lumalaban sa inflammation at oxidative stress, ang mga pangunahing driver ng pinsala sa bato. At sa mga nakaraang taon, nakita natin na isang particular na gulay ang halos perpektong akma sa profile na yan. Ang gulay na yan, ang lihim na ibabahagi ko sa iyo ngayon, ay ang pulang paminta, red bell pepper o pimiento moron. Oo, ang pulang paminta, baka ikinagulat mo. Hindi ito exotic herb mula sa Himalaya. Ito yung gulay na lagi mong nakikita sa supermarket. At hayaan mo akong ipaliwanag kung bakit ito napaka-espesyal sa amin ng mga nephrologist. Una, napakababa nito sa potassium. At dito mismo ang corona. Kapag nabigo ang mga bato, hindi nila maalis ng maayos ang potassium. Ito ay maaaring magdulot ng hyperkalemia, mataas na potassium, na maaaring maging sanhi ng muscle weakness hanggang sa cardiac arrest. Isa ito sa pinakamalaking alalahanin namin. Kaya sa maraming pasyente ay pinapayuhan na limitahan ang potassium. At dito, lumiliwanag ang pulang paminta. Habang ang kalahating tasa ng kamatis ay maaaring magkaroon ng higit 200 mmHg potassium, ang kalahating tasa ng pulang paminta ay halos 90-100 mg lang. Malaking pagkakaiba yan at ginagawa itong sobrang ligtas na option para magdagdag ng kulay at nutrients sa dieta ng walang takot. Pangalawa, ito ay bomba ng vitamin C at antioxidants. Ang sakit sa bato ay estado ng patuloy na inflammation at oxidative stress. Isipin mo na may mga spark sa loob ng iyong mga bato, free radicals na nagdudulot ng mini-fires. Ang antioxidants ay mga bumbero na nagpapatay ng spark. Ang pulang paminta ay isa sa pinakamayamang source ng vitamin C sa gulay. Isang portion ay maaaring magbigay ng higit 150% ng daily vitamin C na kailangan mo. Ang vitamin na ito ay hindi lang nagpoprotekta sa renal cells, kundi critical din sa pag-aayos ng tissue at pagpapanatili ng malakas na immune system. Pangatlo, may malakas na natural anti-inflammatory compounds. Ang matinding pulang kulay nito ay hindi dekorasyon lang. Galing ito sa carotenoids, pangunahin ang capsanthin at beta-carotene. Ang mga compound na ito ay makapangyarihang anti-inflammatory. Ang chronic inflammation ay unti-unting sumisira sa bato. Sa paglalagay ng pagkaing mayaman sa mga ito, binabawasan mo ang inflammation na yan at pinoprotektahan ang natitirang function. Pang-apat, magandang source ito ng vitamin A at vitamin B6. Ang vitamin A ay mahalaga para sa integridad ng tissues na bumabalot sa filters ng bato. Ang B6 naman ay mahalaga para maiwasan ang ilang uri ng anemia, isang karaniwang komplikasyon sa sakit sa bato dahil gumagawa ng mas kaunti ang mga bato ng hormone na nagpapastimula sa produksyon ng red blood cells. Panglima, nagbibigay ito ng fiber para sa gut health, ang gut-kidney axis. Ito ay fascinating na field. Alam na natin ngayon na may direktang komunikasyon sa pagitan ng bituka at bato. Ang malusog na bituka ay malaking kaalyado. Bakit? Dahil ang good bacteria ay kumakain ng fiber. Ang imbalance naman ay maaaring mag-produce ng toxins na kailangang dagdagan ng trabaho ng bato para alisin. Bilang good source ng fiber, pinapakain ng pulang paminta ang good bacteria, nagpo-promote ng healthy gut, at sa gayon ay binabawasan ang workload ng bato. Teamwork ito. Tulad ng nakikita mo, ang pulang paminta ay hindi magic, siyentipiko ito. Hindi nito kinakaladkad ang creatinine mula sa dugo. Ginagawa nito ang mas matalino. Lumilikha ito ng mas kaunting hostile na kapaligiran para sa iyong mga bato. Binabawasan ang inflammation, nilalabanan ang stress, hindi ka binibigyan ng sobrang potassium load, at tinutulungan ang bituka. Ito ang holistic strategy sa isang masarap na gulay. Kaya ito ang number 1 ko. Ang tamang paghahanda. Paano kainin ang pulang paminta para suportahan ang mga bato? Ang pag-alam kung ano ang gulay ay unang hakbang lang. Ang tunay na lihim ay kung paano ito gamitin ng epektibo, ligtas, at masarap. Dahil kung hindi enjoyable ang pagbabago, hindi mo ito mapapanatili. At ang consistency ang lahat. Pag-usapan natin kung paano gawing daily ally ang pulang paminta. Ang paraan ng paghahanda ay maaaring magbago ng epekto nito sa kalusugan. Paraan 1. Ang purity ng hilaw. Pinakamadali at isa sa pinakamabuti ay kainin ito ng hilaw para masigurong maximum ang vitamin C na sensitive sa init. Mga praktikal na ideya. Gawing sticks para snack. Hiwain sa strips at ilagay sa ref. Crispy at matamis na snack. Kalimutan ang maalat na chips. Idagdag sa salad. Nagbibigay ito ng magandang kulay, crunch, at matamis na lasa na bagay sa lettuce, pipino, at light dressing na olive oil at lemon.
Boat style. Hatiin sa kalahati, tanggalin ang buto, at gamitin bilang boat para lagyan ng chicken salad, tuna in water, o low-sodium cottage cheese. Para undo, ang magic ng light cooking. Ang pagluluto ay hindi masama. May advantages pa nga. Ang light cooking tulad ng stir-fry o grilling ay nagbubukas ng cell walls, kaya mas madaling ma-absorb ang carotenoids tulad ng capsaicin at beta-carotene. Mga praktikal na ideya. Quick stir-fry. Hiwain sa julienne at igisa sa kaunting olive oil. Pwedeng idagdag ang sibuyas, bawang, zucchini. Perfect side para sa grilled chicken o puting isda. Roasted peppers, paborito ko. Ihurno ng buo hanggang itim ang balat. Ilagay sa plastic bag ng ilang minuto. Ang singaw ay magpapalabas ng balat ng mag-isa. Balatan, hiwain sa strips, at lagyan ng tinadtad na bawang at olive oil. Masarap sa scrambled eggs o omelette. Idagdag sa scrambled eggs. Magandang simula ng araw na may protein at antioxidants. Ang porsyon ay susi. Gaano karami ang sapat? Hindi naman kailangang kainin ng pulang paminta buong araw. Sa renal diet, ang variety at moderation ang key. Isang makatwirang at lubos na benepisyal na portion ay kalahati hanggang isang tasa bawat araw, humigit kumulang kalahati ng malaking paminta. Isama ito sa isa sa iyong meals at makukuha mo na ang benepisyo ng hindi na-displace ang ibang pagkain. Isang golden tip para sa ibang gulay, ang double boiling technique. Bagamat mababa sa potassium ang pulang paminta, gusto kong ibigay sa'yo ang tool na pwede mong gamitin sa ibang gulay na mas mataas sa mineral na, yan, tulad ng patatas, carrots o spinach. Kung pinapayuhan ka ng doktor na i-control ang potassium, ang teknik na ito ay nagpapahintulot sa'yo na matamasa ang mga ito ng mas ligtas. Ito ang double cooking, balatan at hiwain ng maliit ang gulay. Ilagay sa malaking kaldero na may maraming malamig na tubig. Pakuluan at hayaang kumulo ng 5 at 10 minuto. Salain ang gulay at, mahalaga, itapon ang tubig na yan. Nasa tubig ang natanggal na potassium. Ilagay ulit ang gulay sa kaldero na may bagong malamig na tubig at lutuin ng normal. Ang prosesong ito ay maaaring mag-alis ng hanggang 70% ng potassium. Ginagawa itong mas ligtas. Tandaan, ito ay para lang sa may potassium restriction at laging kumonsulta sa doktor. At ang pinakamahalaga, mag-ingat sa asin. Walang kwenta ang maganda mong putahing paminta kung babahagin mo ng asin. Ang sodium ang public enemy number 1 ng bato. Pinipilit nito ang mga bato na magtrabaho ng husto, tinataas ang presyon, at nagdudulot ng fluid retention. Matuto kang gumamit ng bawang, sibuyas, herbs at spices para sa flavor. Sa pagbabawas ng asin, binibigyan mo ang mga bato ng pinakamalaking regalo, isang deserved rest. Ngayon ay gusto kong mag-pause ng kaunti para makipag-usap sa'yo. Sabihin mo sa comments, alam mo na ba ang benepisyo ng pulang paminta para sa bato? May special recipe ka bang gustong ibahagi? O baka may ibang pagkain na inirekomenda ng doktor mo na nakatulong sa'yo? Gustong-gusto kong basahin ang inyong mga kwento at matuto mula sa inyo. Hindi monologue ang channel na ito, usapan ito, isang komunidad na nagtutulungan. Kaya mangyaring ibahagi ang inyong karanasan sa comments. Babasahin ko po sila. Ang mga kinakailangang pag-iingat. Ang dapat alam ng bawat matanda. Napag-usapan na natin kung gaano kaganda ang pulang paminta, pero ngayon darating ang pinakamahalagang bahagi, ang nagpapatunay na responsable ang payong ito medikal. Ang aking Hippocratic Oath ay nangangailangan na ilagay ang iyong kaligtasan sa unahan. First, do no harm. Kaya kailangang maging tapat tayo tungkol sa precautions. Bagamat isa sa pinakaligtas na pagkain sa renal diet ang pulang paminta, walang pagkaing universal at may mga sitwasyon na nangangailangan ng espesyal na pansin. Una, ang sakit sa bato ay bespoke suit, tailor-made. Ang rekomendasyong ito ay excellent para sa prevention at sa early to moderate stages, stage 1 hanggang 3 at simula ng 4. Pero kung advanced na talaga ang iyong sakit, late stage 4 o stage 5, o kung nasa dialysis ka na, iba na talaga ang sitwasyon mo. Sa mga yugtong iyan, ang dieta ay critical at super specific na parte ng treatment, na dinisenyo ng eksakto ng renal nutritionist at nephrologist mo. Kaya huwag kang magdagdag o magbago ng kahit ano sa dieta mo, kahit pulang paminta, nang hindi mo na kinukonsulta sa iyong health team. Kilala nila ang case mo at ang mga resulta ng test mo, at sasabihin nila kung pwede, magkano, at paano. Pangalawa, ang interaction sa gamot. Maraming matatanda ang umiinom ng gamot sa presyon tulad ng ACE inhibitors, nagtatapos sa pril tulad ng enalapril, o ARBs, nagtatapos sa sartan tulad ng losartan.
Ang mga gamot na yan ay maganda para protektahan ang bato, pero maaaring magpa-retain ng potassium sa katawan. Gayon din sa ilang diuretics tulad ng spironolactone. Kung umiinom ka nito, delikado ang potassium balance mo. Bagamat mababa ang potassium sa pulang paminta, ang bigla at malaking pagbabago sa dieta ay maaaring makagambala. Ang golden rule, kung nasa ganitong klaseng gamot ka, anumang significant diet change ay dapat i-report sa doktor. Pangatlo, allergies at individual sensitivities. Bagamat bihira, may ilang tao na allergic sa paminta o sa pamilya nito, kasama ang kamatis at talong. Kung pagkatapos kumain ng paminta ay makaramdam ka ng kati, pantal o digestive issues, itigil mo lang. Bawat katawan ay iba na yung kailangang pakinggan ito. Pang-apat, ang pulang paminta ay hindi silver bullet. Gusto kong ma-emphasize ito. Ang pulang paminta ay fantastic tool, isang matapang na sundalo sa army mo, pero isang sundalo lang ay hindi nanalo ng digmaan. Ang pagdagdag ng paminta sa dieta habang patuloy kang naninigarilyo, hindi kinokontrol ang presyon, kumakain ng ultra-processed food na puno ng asin at asukal, o nilalaktawan ng gamot ay parang paglalagay lang ng band-aid sa malalim na sugat. Hindi ito sapat. Ang pulang paminta ay key piece sa mas malaking puzzle. Ang complete plan, beyond the red bell pepper. Para maipakita ang full power ng pulang paminta, kailangan itong maging bahagi ng integral strategy. Isipin mo itong pagbuo ng kuta para protektahan ang mga bato. Ang paminta ay matibay na brick. Pero kailangan mo ng marami pang bricks at magandang semento. Ito ang ibang pillars na dapat suportahan ang renal health mo. Mahigpit na control sa blood pressure. Ang hypertension ay parang martilyo na paulit-ulit na pumupukpok sa bato. Sukatin ang presyon, inumin ang gamot, at panatilihin sa ibaba ng 130-80 mmHg o kung ano ang sabi ng doktor mo. Pamamahala ng diabetes, number 1 cause ng kidney failure. Ang mataas na asukal ay nagiging syrup ang dugo na sumisira sa filters. Critical ang control ng glucose. Smart hydration. Mahalaga ang tubig, pero hindi palaging mas marami ay mas mabuti. Sa early stages, nakakatulong ito. Sa advanced stages, maaaring i-restrict ng doktor ang fluids. Sundin palagi ang personalized advice. Mag-ingat sa NSAIDs. Ang anti-inflammatory tulad ng ibuprofen o naproxen ay maaaring lubhang makapinsala sa bato, lalo na kung chronic use. Limitahan ng husto at kumonsulta sa doktor. Panatilihin ang healthy weight. Ang sobrang timbang ay nagdadagdag ng load sa bato. Kahit kaunting pagbaba ng timbang ay malaking impact. Bawasan ang asin. Naulit ko na, pero ulit-ulitin ko. Lason ito sa may sakit na bato. Layuan ang processed food at magluto sa bahay. Kapag pinagsama mo ang power ng pulang paminta sa lahat ng pillars na, yan, lumilikha ka ng malakas na synergy. Binibigyan mo ang mga bato ng pinakamagandang tsansa na manatiling stable at functional sa maraming taon. Konklusyon, mahaba ang nilakbay natin ngayon. Nagsimula tayo sa takot na dulot ng salitang creatinine at natuklasan na hindi ito kaaway, kundi mensahero na humihingi ng aksyon. Pinabulaanan natin ang mapanganib na mito ng miracle cures at nag-angkor sa siyensya. At ibinunyag ko ang aking professional secret, ang pulang paminta. Naintindihan natin kung bakit ito espesyal, mababa sa potassium kaya ligtas, at mataas sa antioxidants kaya protective shield. Natutunan natin kung paano ihanda ito at higit sa lahat, na itatag natin ang safety rules dahil ang iyong kalusugan ang absolute priority. Tandaan, ang impormasyon ay kapangyarihan, pero ang tunay na kapangyarihan ay nasa aksyon. May kapangyarihan kang pumunta sa supermarket at pumili ng pulang paminta imbes na processed biscuits. May kapangyarihan kang maging active participant sa sarili mong kalusugan. Magtrabaho ng magkasama sa doktor mo. Hindi ka passive spectator. Ikaw ang bida sa iyong sariling wellness. Kung naging valuable sa iyo ang impormasyong ito, kung nagbigay ito ng pag-asa o practical tool, pakikalmahan kung ibahagi mo ang video na ito. Isipin mo ang kaibigan, kamag-anak, kapitbahay, sino mang maaaring katulad mo na natatakot. Isang simpleng click ay maaaring magmalaking difference sa buhay ng iba. At syempre, kung gusto mong patuloy na makatanggap ng science-based na payo sa kalusugan ng bato na ipinaliliwanag ng simple, mag-subscribe sa channel na ito at i-on ang bell notification para hindi ka makaligtaan ang susunod nating pag-uusap. Manatili sa mensaheng ito. Alagaan ang iyong mga bato. Sila ang tahimik na tagapag-alaga ng iyong buhay. At tandaan, ang impormasyon sa video na ito ay para sa edukasyon lamang at hindi dapat palitan ang konsultasyon sa iyong doktor.
Natatangi ang iyong katawan at dapat personalized din ang treatment mo. Ako po si Dr. Fernando Reyes, nephrologist, at karangalan ko ang makasama kayo. Magkita tayo sa susunod na video.